Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap na ng SSS pensyon ngayong taon, mayroon akong napaka-importanting balita para sa inyo na kailangan ninyong malaman ngayong buwan pa lang ng Disyembre. Hindi ito biro, hindi fake news, at hindi ito scam. Ito ay opisyal na anunsyo mula sa SSS mismo na aaprubahan ng Social Security Commission noong Hulyo pa ng taong ito. Ang inyong pensyon ay tataas at hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi 3 taon sunod-sunod simula Setyembre 2025 hanggang 2027. Alam ko na narinig na natin ang ganitong mga balita dati na hindi naman natuloy o puro salita lang, pero itong pagkakataong ito ay totoo at nakalagay na sa Resolution 340S-2025 ng Social Security Commission. Ang ating mga retirement pensioners at disability pensioners ay makakakuha ng 10% pagtaas bawat taon, habang ang ating mga survivor pensioners o mga byuda at byudo na tumatanggap ng pensyon mula sa namayapang asawa ay makakakuha naman ng 5% pagtaas. Pero ang mas importante pa dito, ang taas na ito ay compounding. Ibig sabihin, tumataas ang base amount bawat taon, kaya mas malaki ang dagdag na pera bawat Setyembre. Sa loob ng 3 taon, ang retirement at disability pension ay tataas ng 33%, samantalang ang survivor pension naman ay tataas ng 16%. Para sa mga nakakakuha ng average na pension na 4,123 bawat buwan ngayon, ito ay magiging 6,548 pagdating ng Setyembre 2027 na dagdag na 1,625 bawat buwan o halos 20,000 kada taon. At ang pinakamagandang balita dito, walang dagdag na contribution na kailangan bayaran, at ang lahat ng SSS pensioners na active as of August 31 ng bawat taon ay automatikong makakakuha ng pagtaas na ito nang walang kailangang aplikasyon o papeles na ipapasa. Makinig kayo ng mabuti dahil gusto kong ipaliwanag kung paano eksaktong gumagana ang pension increase na ito para hindi tayo malito. Una sa lahat, ang pagkakasunod-sunod ng taas ay ganito ang dating. Setyembre 2025, lahat ng pensioners na aktibo as of August 31, 2025 ay makakakuha ng unang pagtaas. Kung retirement or disability pensioner kayo, ang inyong monthly pension ay tataas ng 10%. Kung survivor pensioner naman kayo, ang taas ay 5%. Pagdating ng Setyembre 2026 at kayo ay aktibo pa rin as of August 31, 2026, makakakuha ulit kayo ng parehong porsyento ng pagtaas, pero itong beses ay base na sa bagong halaga ng inyong pensyon mula sa 2025. Ito ang tinatawag na compounding effect, at sa Setyembre 2027, kung aktibo pa rin kayo as of August 31, 2027, makakakuha kayo ng ikatlong pagtaas na muli ring 10% para sa retirement at disability o 5% para sa survivors. Ang ganda ng sistema na ito ay hindi lang simpleng dagdag ng parehong halaga bawat taon, kundi lumalaki talaga ang dagdag na pera dahil tumataas na rin ang base amount. Halimbawa, si Lolo Mario ay tumatanggap ng 10,000 bawat buwan ngayong 2025. Pagdating ng Setyembre 2025, makakakuha siya ng 10% na pagtaas, kaya ang 10,000 niya ay magiging 11,000. Pagdating naman ng Setyembre 2026, hindi na 10,000 ang basehan ng 10%, kundi 11,000 na, kaya makakakuha siya ng 1,100 na dagdag at ang pensyon niya ay magiging 12,100. At sa 2027, ang basehan ay 12,100 na naman, kaya makakakuha siya ng 1,210 na dagdag pa, at ang kabuuan ay magiging 13,310. Mula sa orihinal na 10,000, ang pensyon ni Lolo Mario ay tumaas ng 3,310 o mahigit 33% sa loob lamang ng 3 taon. Para naman sa mga survivor pensioners, kunwari si Lola Elena ay tumatanggap ng 8,000 bawat buwan bilang widow ng namayapa niyang asawa. Sa Setyembre 2025, makakakuha siya ng 5% pagtaas, kaya ang 8,000 niya ay magiging 8,400 dahil sa 400 na dagdag. Pagdating ng Setyembre 2026, ang basehan ay 8,400 na,
kaya ang 5% ay 420 at ang pensyon niya ay magiging 8,120. At sa Setyembre 2027, ang basehan ay 8,820 na naman, kaya makakakuha siya ng 441 pa, at ang kabuuan ay 9,261. Mula sa orihinal na 8,000, si Lola Elena ay makakakuha ng dagdag na 1,261 bawat buwan pagdating ng 2027. Ito ay malaking tulong lalo na sa panahon ngayon na ang lahat ng bilihin ay tumataas. Ang minimum pensyon sa SSS ngayon ay 2,000 at ang maximum ay 24,000. At lahat ng nasa gitna ng range na ito ay makakakuha ng parehong porsyento ng pagtaas base sa kanilang kasalukuyang pension amount. Ang SSS ay naglabas din ng sample computation kung saan ang pinakamababang pensyon ay 2,200 bawat buwan ay magiging 2,928 pagdating ng 2027 habang ang average pension na 5,000 ay magiging 6,655 at ang mas mataas na pensyon na 10,000 ay magiging 13,310. Ang kabuuang halaga ng pera na ilalabas ng SSS para sa pension reform program na ito ay umabot ng 92.8 billion mula 2025 hanggang 2027 at ito ay magpapasok din ng pera sa ekonomiya dahil gagastusin ng mga pensioners ang dagdag nilang kita sa pagkain, gamot, bayarin at iba pang pangangailangan. Kaya nga ngayon mahalaga na maintindihan ninyo na ang pagtaas na ito ay automatiko. Hindi na kailangan mag-apply, hindi na kailangan pumunta sa SSS office at hindi na kailangan magpasa ng kahit anong papel. Ang SSS ay automatikong mag-a-adjust ng inyong pensyon simula sa Setyembre payout ng bawat taon hanggang 2027. Ang kailangan ninyo lang ay siguruhin na ang inyong mga detalye sa SSS ay tama at updated. Kung nagbago ang inyong bank account, address, contact number, o kahit anong importante na impormasyon, kailangan ninyong ipaalam ito sa SSS ng maaga para hindi magkaroon ng problema sa pag-credit ng inyong dagdag na pensyon. Maraming paraan para ma-update ang inyong impormasyon. Una, pwede kayong mag-login sa My SSS account online kung marunong kayo o may tutulong sa inyo na pamilya o kaibigan. Doon makikita ninyo ang lahat ng inyong records at pwede ninyong baguhin ang mga detalye kung kinakailangan. Pangalawa, pwede kayong pumunta mismo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo at magtanong sa customer service kung paano mag-update ng records. Magdala ng valid ID, SSS number, at kung may bank account change, magdala ng bank book or bank certificate para mas mabilis ang proseso. Pangatlo, pwede din kayong tumawag sa SSS hotline para magtanong kung ano ang mga kailangan at paano mag-update. Ang SSS hotline ay available para sa mga katanungan tungkol sa pension increase, payment schedule, at iba pang concerns ninyo. Ang isa pang mahalagang punto na kailangan ninyong malaman ay ang eligibility requirements. Para makakuha ng pension increase sa Setyembre ng bawat taon, kailangan na kayo ay aktibong pensioner as of August 31 ng taong iyon. Ibig sabihin, kung kayo ay nagsimula pa lang tumanggap ng pensyon noong Oktubre 2025, hindi kayo kasama sa unang batch ng increase na mangyayari sa Setyembre 2025, pero kasama kayo sa susunod na batch sa Setyembre 2026 kung aktibo pa rin kayo by August 31, 2026. Ito ay importante para sa mga bagong retirees na mag-e-expect ng pension increase. Kung kayo ay mag-apply ng retirement benefit ngayong Enero 2026 at ma-approve ang inyong pension at magsimula kayong tumanggap ng Pebrero 2026, kayo ay kasama na sa susunod na increase na mangyayari sa Setyembre 2026. Basta aktibo pa rin kayo by August 31, 2026. Lahat ng tatlong categories ng pensioners ay covered ng reform program na ito. Ang retirement pensioners na umabot na sa retirement age at nag-apply ng kanilang pension, ang disability pensioners na hindi na makapagtrabaho dahil sa karamdaman o kapansanan, at ang survivor pensioners na mga byuda, byudo o anak ng namayapang SSS member na tumatanggap ng pension sa ngayon. May mga mahahalagang detalye pa ako na gusto kong ibahagi sa inyo tungkol sa pension increase na ito para mas malinaw ang lahat. Una, ang taas na ito ay hindi magdudulot ng anumang pagtaas sa contribution ng mga kasalukuyang members ng SSS.
Kakaiba ito sa nangyari noong 2017 kung kailan nagkaroon ng 1,000 across-the-board increase pero kinailangan ring taasan ang contribution rate ng mga members. Sa ngayon, ang pension increase ay gagaling sa mabuting investment performance ng SSS Fund at hindi na kailangan ng dagdag na contribution mula sa mga active members. Ito ay magandang balita para sa mga anak ninyo o mga apo ninyo na nagtatrabaho pa at nagbabayad ng SSS contribution dahil hindi naman tataas ang monthly contribution nila. Ang actuarial studies ng SSS ay nagsabi na ang fund life ng SSS ay medyo bababa mula 2053 papunta sa 2049. Pero ito ay manageable at kaya namang bawiin through better collection efforts at expansion ng coverage. Ang SSS management ay confident na ang fund ay mananatiling financially sound at sustainable sa mahabang panahon. Ang President and CEO ng SSS na si Robert Joseph Declaro ay nagsabi na narinig nila ang panawagan ng mga pensioners para sa mas mataas na pensyon at sa tulong ng Finance Secretary Ralph Recto at ng Pangulo mismo na approve ang reform program na ito na may balancing approach sa pagtaas ng benefits at pag-secure ng long-term viability ng fund. Ang layunin ng pension reform program na ito ay tatlong bagay. Una, ang pag-uplift sa lahat ng pensioners through inclusive benefit adjustments para walang maiwan at lahat ay makakakuha ng tulong. Pangalawa, ang pagtulong sa mga pensioners na makabawi mula sa inflation na nag-erode ng purchasing power ng kanilang pensyon sa nakaraang mga taon. Ang presyo ng bilihin ay tumaas ng malaki mula pandemic hanggang ngayon, pero ang pensyon ay nanatiling pareho. Kaya ang 5,000 noong 2020 ay hindi na katulad ng halaga ng 5,000 ngayon. Ang pension increase na ito ay isang paraan ng gobyerno para tulungan ang mga seniors na makasabay sa pagtaas ng cost of living. At pangatlo, ang program na ito ay nag-promote ng value ng pagtatrabaho, pag-iipon at pag-invest sa SSS gaya ng itinatakda ng Republic Act 11199 na Social Security Act of 2018. Ang mensahe ay simple. Kung nag-contribute ka ng maayos habang nagtatrabaho, ang SSS ay mag-aalaga sa iyo pagdating ng retirement mo at ang iyong pensyon ay mag-a-adjust din base sa economic conditions. Mayroon akong ilang practical na tips para sa inyo na mga pensioners para ma-maximize ninyo ang benefit ng pension increase na ito. Una, siguraduhing updated ang inyong bank account sa SSS. Kung ang pension ninyo ay dinideposit sa bangko, siguruhing aktibo pa rin ang account na yon at walang problema. Kung sarado na ang lumang account or nag-switch kayo ng bangko, mag-update agad sa SSS para hindi ma-delay ang pag-credit ng inyong pension. Maraming pensioners ang nahihirapan makatanggap ng pensyon dahil ang bank account na nakaregister ay closed na o inactive na. Iwasan ito sa pamamagitan ng regular na pag-check at pag-update ng records. Pangalawa, i-verify ninyo ang inyong pension amount bawat Setyembre simula 2025. Kapag dumating ang Setyembre pension payout, tingnan ninyo ang exact amount na na-receive ninyo at ikumpara sa previous months. Dapat makita ninyo ang 10% o 5% dagdag depende sa inyong kategory. Kung hindi tumugma ang amount, kumuha ng bank statement or proof of crediting at puntahan o tawagan ang SSS para magtanong at ma-resolve ang discrepancy. Mas mabilis na mag-report ng issue kaysa maghintay ng ilang buwan bago kayo magreklamo. Pangatlo, iwasan ang mga scammers at fake agents. Maraming taong sumusubok manlinlang ng mga seniors, lalo na kapag may bagong government program or benefit increase. Kung may tumawag o nag-text sa inyo na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee or advance payment para makuha ang pension increase, huwag na huwag kayong maniniwala. Ang pension increase ay libre at automatiko. Walang bayad, walang processing fee, walang advance payment. Ang SSS ay hindi nagte-text o tumatawag para humingi ng pera o personal information. Kung may nagpapanggap na SSS agent, huwag ibigay ang inyong SSS number,
bank account number o kahit anong personal information. Direkta kayong kumuha sa SSS mismo o tumawag sa official SSS hotline para mag-verify kung totoo ang isang tao o hindi. Maraming mga seniors na nabiktima ng ganitong mga scam at nawalan ng pera, kaya mag-ingat kayo at mag-double check lagi. Pang-apat, kung mayroon kayong mga tanong or hindi kayo sigurado sa kahit ano, huwag mag-atubiling magtanong sa SSS o sa mga family members ninyo na mas may alam tungkol sa proseso. Mas mabuti na magtanong ng paulit-ulit kaysa magkamali o ma-miss ang importante na deadline or requirement. Meron din akong ilang reminders tungkol sa inyong karapatan bilang SSS pensioner na kailangan ninyong malaman. Una, ang pension increase na ito ay hindi lang one-time bonus o gift, ito ay permanent increase sa inyong monthly pension na magiging basehan din ng mga susunod na adjustments sa hinaharap. Kapag tumaas ang inyong pension sa Setyembre 2025, ang bagong amount na yon ay ang magiging inyong regular pension moving forward at hindi na babalik sa dating halaga. At kapag dumating ang Setyembre 2026 at 2027, ang susunod na pagtaas ay base na sa mas mataas na amount, hindi sa orihinal na amount noong pre-increase. Ito ang dahilan kung bakit ang compounding effect ay napakalakas at napakaganda para sa atin. Pangalawa, ang pension increase na ito ay walang kinalaman sa inyong 13th month pay o any other bonuses na maaaring ma-receive ninyo bilang pensioner. Kung may ibang benefits kayong natatanggap mula sa SSS o mula sa ibang government programs, ang pension increase na ito ay dagdag pa doon at hindi replacement. Pangatlo, ang pension increase na ito ay applicable sa lahat ng payment modes, whether kayo ay tumatanggap ng pension through bank deposit, over-the-counter pickup sa bangko, o through other accredited payment channels ng SSS. Ang pagtaas ay automatikong reflected sa bawat payment ninyo sa Setyembre ng bawat taon. Sa mga survivor pensioners naman, mayroon akong specific reminders para sa inyo. Una, kung ang namayapa ninyong asawa ay SSS member at kayo ay tumatanggap ng survivor pension, ang 5% pagtaas bawat taon ay applicable sa inyo hanggang 2027. Kung mayroon kayong mga anak na minor or may disability na kasama sa survivor pension benefits, ang kanilang share ay tataas din proportionally base sa overall increase ng pension. Pangalawa, kung nagkaroon ng changes sa inyong family status, halimbawa ay may anak kayong nag-18 years old na or nag-graduate na kaya hindi na qualified sa benefits, kailangan ninyong i-report ito sa SSS para ma-adjust ang pension ninyo accordingly. Ang survivor pension ay calculated based sa number of qualified dependents, kaya kung bumaba ang number ng dependents, maaaring mag-adjust din ang pension amount. Pero ang pension increase na ito ay separate consideration. Ibig sabihin, kahit mag-adjust ang base amount dahil sa change in dependents, ang percentage increase ay applicable pa rin sa bagong base amount. Pangatlo, kung ang pensioner ay pumanaw na at kayo ay naging successor pensioner, kailangan ninyong mag-file ng death claim at update ng records sa SSS para malipat sa inyo ang pensyon. Huwag hayaan na matagal na nakaabang dahil may deadline ang pagkukuha ng back pension at baka ma-forfeit ninyo ang mga nakaraang buwan kung hindi kayo nag-comply sa requirements on time. Ang isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa tax implications ng pension increase ninyo. Sa kasalukuyan, ang SSS pension ay exempt from income tax under the Train Law o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Ibig sabihin, ang pensyon na tumatanggap ninyo ay net amount na at hindi na kinakaltasan ng buwis. Ang pension increase na makukuha ninyo ay exempt din sa tax, kaya ang buong dagdag na halaga ay sa inyo na talaga at hindi na may deduction. Ito ay magandang balita para sa lahat ng pensioners dahil ang tax exemption ay nangangahulugang mas malaki ang take-home amount ninyo. Walang withholding tax, walang income tax return na kailangang i-file para sa pension income. Pero kung mayroon kayong ibang sources of income bukod sa SSS pension, halimbawa ay may rental property kayo o may business, ang ibang income na iyon ay taxable pa rin
at kailangan ninyong mag-file ng income tax return para doon. Pero ang SSS pension mismo ay hindi kasama sa taxable income, kaya hindi ninyo kailangang i-declare iyon sa BIR. Para sa mga may plano pang mag-apply ng SSS loans habang tumatanggap ng pension, mayroon din akong update para sa inyo. Ang SSS ay nag-announce na babaan nila ang interest rate ng salary loan at calamity loan programs mula kasalukuyang 10% per annum. Bagamat hindi pa nila sinasabi kung magkano exactly ang bagong rate, ang target nila ay maging mas affordable ang loans para sa members at pensioners. Para sa mga pensioners na qualified mag-loan, ang pension loan program ay available at pwede kayong umutang base sa inyong monthly pension amount. Ang pension loan ay may fixed interest rate at payable through automatic deduction mula sa inyong monthly pension. Pero kailangan ninyong mag-ingat at timbangan kung talagang kailangan ninyo ang loan dahil ang automatic deduction ay ibig sabihin bababa ang take-home pension ninyo bawat buwan hanggang mabayaran ang loan. Kung hindi naman urgent ang pangangailangan, mas mabuti pang maghintay at gumamit ng regular pension ninyo na tataas naman sa Setyembre para hindi na kayo mangutang pa. Pero kung emergency talaga at walang ibang paraan, ang pension loan ay available option para sa inyo. Mayroon din akong reminder tungkol sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Bawat taon, kinakailangan ng SSS na mag-confirm ang bawat pensioner na buhay pa at qualified pa rin tumanggap ng pensyon. Dati ay kailangan pang pumunta sa SSS office para mag-ACOP, pero ngayon ay may online option na through My SSS portal. Kung hindi kayo marunong mag-online, pwede pa rin kayong pumunta sa SSS branch pero mas mabilis at convenient ang online ACOP. Ang ACOP ay very important dahil kung hindi kayo nag-ACOP on time, ang pension ninyo ay isususpend hanggang makomply ninyo ang requirement. Kaya huwag palampasin ang ACOP period bawat taon. Karaniwang ang ACOP period ay nag-uumpisa ng February at tumatagal hanggang May o June pero mag-iba-iba depende sa announcement ng SSS. Abangan ninyo ang notice mula sa SSS or regular na check ninyo ang My SSS account ninyo para makita kung kailan kayo kailangan mag-ACOP. Para sa mga pensioners na may difficulty pumunta sa SSS office dahil sa age, health, or distance, ang SSS ay nag-o-offer ng home visit program para sa ACOP. Pwede kayong mag-request na ang SSS personnel na mismo ang pumunta sa inyo para mag-conduct ng ACOP. Kailangan lang ninyong magpaalam in advance at mag-coordinate sa nearest SSS branch ninyo. Sa mga pensioners naman na nasa abroad o nasa ibang bansa at tumatanggap ng pension through international remittance, meron din akong reminders para sa inyo. Una, ang pension increase na ito ay applicable din sa inyo kahit nasa ibang bansa kayo. Ang automatic adjustment ng pension ninyo ay mangyayari rin sa Setyembre ng bawat taon base sa category ninyo. Pero kailangan ninyong siguraduhing updated ang inyong records sa SSS, lalo na ang inyong foreign address at contact information. Kung nagbago ang inyong address or contact details sa abroad, mag-update kayo through My SSS or sa pamamagitan ng SSS Foreign Representative Office kung meron sa bansa ninyo. Pangalawa, ang ACOP requirement ay applicable din sa inyo kahit nasa abroad kayo. Pwede kayong mag-ACOP online through My SSS o kung hindi kayo marunong, pwede kayong magpunta sa Philippine Embassy or Consulate sa bansa ninyo para mag-ACOP. Ang embassy o consulate ay may coordination sa SSS para sa ACOP ng overseas pensioners. Huwag palampasin ang ACOP dahil masuspend talaga ang pension ninyo kahit nasa abroad kayo kung hindi kayo nag-comply. Pangatlo, kung mayroon kayong plano na bumalik permanently sa Pilipinas, kailangan ninyong mag-update ng payment mode ninyo sa SSS para instead na international remittance, magiging local bank deposit na lang ang payment method ninyo. Mas mabilis at mas convenient ang local bank deposit kaysa sa international remittance at walang dagdag na charges o fees. Meron din akong tip para sa mga pensioners na gusto pang kumita ng extra income habang tumatanggap ng SSS pension. Ang SSS pension ay hindi exempted from the earning limitation rule kung kayo ay nag-retire under the early retirement program or bago kayo umabot ng 65 years old. Ibig sabihin,
Kung nag-retire kayo sa edad na 60 o 62 at tumatanggap na kayo ng pension pero nag-decide kayong mag-work ulit or mag-business, kailangan ninyong mag-report sa SSS ng inyong earnings at kung sobra sa certain threshold, maaaring masuspend ang pension ninyo temporarily. Pero kung kayo ay umabot na sa edad na 65 pataas at qualified retirement age na talaga, ang pension ninyo ay hindi na apektado kahit mag-work pa kayo o kumita ng extra income. Pwede kayong mag-part-time job, mag-business, o mag-invest na walang effect sa inyong pensyon. Ito ay important na malaman dahil maraming seniors na gusto pang maging productive at kumita ng dagdag pero natatakot na mawala ang pensyon nila. Sean, kung ka 65 pataas na kayo, relax lang at pwede kayong kumita ng dagdag na walang worries. Pero kung below 65 pa kayo at early retiree, mag-ingat at mag-consult sa SSS kung ano ang earning limits para hindi masuspend ang pension ninyo. Perkas mga bais tanong kung pwede pa bang mag-voluntary contribution sa SSS kahit pensioner na, ang sagot ay depende sa situation ninyo. Kung kayo ay nag-retire na at tumatanggap na ng retirement pension, hindi na pwede magdagdag ng contributions dahil ang retirement benefit ay final na at nakakompute na based sa inyong total contributions before retirement. Pero kung kayo ay tumatanggap ng disability pension or survivor pension at kayo ay gusto pang mag-work at mag-contribute ulit, pwede naman pero hindi ito mag-a-affect sa kasalukuyang pension ninyo? Ang bagong contributions ay may separate accounting at hindi na masasama sa computation ng current pension? Ang general rule ay once nag-start na kayo tumanggap ng retirement pension, ang contribution phase ninyo ay tapos na at hindi na pwede mag-contribute ulit. Pero, kung hindi pa kayo nag-retire at nag-iipon pa kayo ng contributions para ma-qualify sa higher pension in the future, continue nyo lang ang pag-contribute hanggang abutin ninyo ang desired number of months of contribution or hanggang mag-65 kayo. Ang isa pang importanteng topic na gusto kong pag-usapan ay ang kung paano ninyo mama-maximize ang dagdag na pension income ninyo sa family budgeting. Ang average increase na makukuha ng pensioners ay around 400 to 500 per month sa first year at tataas pa sa susunod na mga taon dahil sa compounding. Ang dagdag na pera na ito ay pwedeng gamitin sa iba't ibang paraan depende sa inyong priorities. Una, pwede ninyong i-allocate ang dagdag para sa healthcare expenses, lalo na sa pagbili ng maintenance medicines na hindi covered ng PhilHealth o ng senior citizen discount. Maraming seniors na lumalabas ng bulsa para sa gamot bawat buwan at ang dagdag na 400 to 500 ay malaking tulong na para dito. Pangalawa, pwede ninyong isave ang dagdag na pensyon para sa emergency fund. Magkaroon ng small savings na pwedeng gamitin kung may biglaang gastos tulad ng hospitalization, repair ng bahay, o iba pang hindi inaasahang expenses. Kahit 400 lang bawat buwan, kung isave ninyo ng 1 year, meron na kayong 4,800 na emergency fund. Pangatlo, pwede ninyong gamitin ang dagdag para sa utilities o groceries na tumaas din ang presyo ngayong taon. Ang dagdag na pension ay design talaga para tulungan kayong makasabay sa inflation at cost of living increases.